Anong araw mga kabalir. Nandito naman tayo sa ating vlog, Kabalir Vlog, at saka yung Kabalir Vlog Information and Education. Subject matter natin ngayon mga kabalir ay tungkol po sa re-enlistment. Yung re-enlistment kasi mga kabalir, particularly sa mga enlisted personnel, magpa-re-enlist ka every 3 years ang re-enlistment. Ang pag-file ng re-enlistment sa every 3 years, 6 months prior sa ETA, expiration term of enlistment. So, magpa-re-enlist ka, 6 months prior ang iyong ETA, re-enlistment, ma-expire, magpa-re-enlist ka, mag-apply ka ng re-enlistment. Tanong, paano kung hindi mag-apply ng re-enlistment? Pag hindi ka mag-apply ng re-enlistment, pagdating sa ETA mo, masibilyan ka na. Kasi hindi ka nagpa-re-enlist eh. Yan ang totoo mga kabalir. So, itong bago tayo mga kabalir, shout out muna kay General Wilson Marie Reyes, kay Dr. Amilda Eclusa Marahom, kay Jire Boy Maurial, Municipal Treasurer ito sa Macrohon, kay Ayan Kalunghi. So, bago tayo magpatuloy, like muna, comments, at saka notification pagkatapos itong sa vlog natin. Pakinggan nyo. Ngayon, may nangyari ito kasi ako pang Sergeant Major ng Headquarter Service Group CRSAP, nangyari ito, mayroon kaming kasamang isa na Air Force Technical Sergeant na ang re-enlistment niya lumagpas na. Sa ETA, halimbawa, magawa tayo ng senaryo. Yung ETA niya, ngayong bulang ito, Enero, Pebrero, Marso na, wala pa siyang order na ETA. Wala pa siyang order ng re-enlistment. Ngayon, sa kasalukuyan noong panahong yon, ang board sa re-enlistment sa CRS, pinangunahan ni Chairman Colonel Panon Rolando Hongco, retired siguro ngayon, PAP, Philippine Air Force, kay Major Jenny Fernandez, Philippine Navy Marines, kay Colonel Jerry Primero, siya ang Chief of Staff sa panahon yon, at saka si Colonel Rolando Rodel, Operation Officer ng CRS. Ngayon, habang nagbo-board sila, tinawagan ako doon sa opisina na papuntahin daw ako. May itanong sila sa akin. Ngayon, ang tinanong ako, nag-report ako sa kanila, kung sir, ano ba ang may paglingkod sir? Sabi nila, ano ang masasabi mo nitong isang enlisted na Air Force? Nandoon yung Air Force subject. Air Force na lumampas na ang enlistment, ang ETA, wala pang order na re-enlistment order. Ang sabi ko sa kanila, sa board, na in accordance sa HPA Directive number 1, yung late re-enlistment, kung na lumampas na rin yung enlistment sa
ETA niya, mindless pa rin yun, pagtulungan. Pero, subalit, pag dating sa order ng enlistment, isang SO, 2 paragraph. Sabi ko, paragraph 1, halimbawa, subject AP re-enlisted into regular force AP another term of 3 years. Paragraph 2, subject AP be demoted from the service, military service. Kasi kasing may punishment yan na demotion pagka late ang ETA. Ngayon, ang sabi ni CS, Colonel Primero, Jerry Primero, ginamot mo, pero tika muna sir, titingnan ko muna yung papeles ng yung enlisted. Nang tiningnan ko yung mga papeles, 6 months prior siya nagasikaso. 6 na buwan pa bago ang ETA, inayos na niya yung mga papeles niya. Ang problema na ipadala kita sa Got Talent kay Boxer naipadala, tapos nagkaroon ng hospitalization sa nandoon na siya sa pinadala na siya, kaya lumampas yung walang nag-follow up sa papilis niya lumampas yung ETA niya. Ngayon, ang sabi ko, kung titingnan ka muna sir, nang tiningnan ko yung papilis niya, 6 months prior ito sir bakit ninyo i-demote na 6 months prior man ito? Wala siyang, sabi ni Colonel Rodel, wala siyang order sa enlistment lumampas hindi niya ito kasalanan sir, dahil pinadala sa EAP ng Boxer kasi ng kuan ng mayroon kasi mga kagaya ni kuanon yung si Onyok pinadala yon, so walang nag-asikaso. Ang sabi niya, anong gagawin ngayon? Kung hindi sir, kinakailangan kung tulungan nyo, gagawa siya ng explain siya kung bakit hindi siya nakatapos sa pag-board pag-process sa enlistment. Tapos sabi ko rin na mag-explain rin yan yung CEO sir. Ang CEO kasi noon sa headquarters si Major Jenny Fernandez, Philippine Navy Marines. Sabi ni Jenny Fernandez, bakit ako kasama dyan? Kung hindi sir, kasama ka sir, kasi ikaw ang CEO look out mo yan sir sa mga tao mo. Ang sabi ni Colonel Primero, ginamot mo ISM, sabi niya, ginamot mo ISM. Kung hindi sir, maging consistent lang tayo. Pagka nalimot ka kasi hindi basta-basta yun. Kinakailangan muwarrant yung demosyon sa kasalanang nagawa. Walang kasalanan itong tao Kaya i-reenlist. Pina-reenlist. Sabi niya, anong may payo mo? Ang sabi ko, ang may payo ko, gagawa ng explanation yung subject AP, mag-explain rin yung CEO ng Headquarters Service Group na si Major Jenny Fernandez, Philippine Navy Marines, at saka ipa-reenlist. Kaya ginawa nila yon, na-reenlist yung tao. Kaya may mga exception kasi yon pag nagpa-reenlist kasi yung mga tao sa isang unit, kuan yon, ang lookout yan sa headquarters commandant.
Kaya hindi pababayaan. Kailangan matulungan mo yung isang tao na magpa-enlist, lalo na kung gagamitin ito siya sa mga programa sa IP rin, na yan ang dahilan. Kaya naantala yung pag-process sa kanyang papel. So, sa madaling salita, na-re-enlist yung enlisted. Hindi na demote, ni-repriman lang para ni-repriman lang para may action taken ba na sa kapabayaan. Pero yung CO, hindi ni-repriman yun, yung enlisted lang. So, yun lang mga kabalyer. Sa ngayong umaga, at saka magandang umaga sa inyo lahat. Kumusta na lang sa lahat ng mga kabalyer, sa mga magiting na mga retirado. Shout out sa lahat ng mga veterans, shout out ng mga membro ng Veterans Federation of the Philippines. Shout out ng mga reservist. Lahat ng mga reservist buong Pilipinas. Sige, ganyan lang po. At saka huwag kalimutan mag-share, mag-like, mag-comments para sa sunod na pag-vlog natin manotify kayo, masundan niyo ang vlog natin. Tsaka kung wala na kayong maraming tanong, wala kayong tanong, ako ang magtanong. Yung vlog natin, i-search lang doon sa YouTube. Mayroon tayong sa YouTube, Cavaliers Vlog. Search lang nyo. Mayroon tayo doon. Marami na tayo doon na i-video, na i-vlog. Marami kayong magpupulutan doon. Marami kayong may maraming information doon at saka yung education doon, mga kabalyer. Lalo na sa mga active military service. Sige, yun lang po. Manang umaga uli.